Alright, this is Carlos of SwimbikeRun.ph and we are at a special episode of the SBR show. We are right here with a surprise guest. Pag-uusapan natin lahat, especially yung race last Sunday. So we are here. Intro natin muna yung credentials niya. Kailangan baka naman sabihin nyo kung sino-sino lang to eh. He is a member of the Philippine Triathlon team from 2012-2013. 2016 to 2025, he is the Philippine team triathlon coach. He is also a world triathlon coach, BLSS Power Swim Program Director, and coach athletes to the finish line of the Ironman 70.3, 5 kilometer and 10 kilometer open water swim races. Damay mo na dyan, yung mga Aquaman, Duaman, syempre susunod natin. Next event natin, Triman Triathlon. And then, syempre, let's brag about pinost niya, sabihin na rin natin. Swim splits niya, pabagal lang konti ito. Easy pace daw niya. 1.5K open water swim niya, 20 minutes. And 1.9K open water, 27 minutes. So, we are here with Kevin Angel Santos. Brother, Kevin, welcome to the show, bro. Hey, And thank you, man. Thank you, thank you. Glad to be so, here. Glad to be yeah, here. so alam mo naman, sabi ko naman sa'yo, susulitin lang natin tong ginawa nating studio na to. Kasi sayang naman din natin nagagamit. So pag-usapan na rin natin, I'm sure maraming may gustong malaman ano nangyari dun sa swim ng Ironman 70.3 Cebu. And nandun ka, di ba pare? Nandun ba? Tama ba? Yup, nandun ako. Saturday, Sunday nandun ako. Wild yung dagat. Sinasabi ko nga sa mga athletes ko, isa yun sa mga toughest swim environment na nakita ko na i-race ng mga athletes talaga. So, kudos sa lahat ng mga nakatapos, sa mga nag-brave na mag-swim talaga, despite na nakita nila yung ganong environment. And dun sa mga umabot doon sa limit. Kasi mayroong mga na-cut off. Pero tinapos pa rin. Siyempre, di ba? Ayun, ano pa rin Yeah. yun. Kudos pa rin yun doon sa mga ganun. Pero Ano, siyempre, wala na yung... very big congratulations dun sa mga Yeah, tumapos within the time limit. ang laking achievement nito. Pero pare, first things first, before tayo mag ano, sa mga details ng nitty-gritty. Nandun ka, hindi ka na FOMO? Ah, doon nung nakita ko yung karera, parang hindi naman. After nung, after nung mga kwento ng mga athletes ko, Yeah. especially the bike. Sabi ko nga sa kanila, I think this is the first race ever na sasabihin mo, ang pinakamadali mong gagawin sa isang triathlon ay yung run. Oo, So no? talagang very challenging swim, very challenging bike. Naalala ko tuloy yung Ang quote, ganda ng sarap manood, sarap manood. naalala ko yung quote ni Arthur Ifurong ng Tri Clark. Survive the swim, kill the bike, bahala na sa run. Parang dito literal yun, di ba? Ako Survive pare, yung swim and bike. yeah. Survive. Ako medyo na FOMO ko, bro. Siguro dahil sa nagsuswim ako madalas, di ba? Tayo yun sa SBR Yep. Swim Club. Parang Yep. na-challenge ako dun sa swim, bro. Tapos, Yun. Oo, oo. di ba? Talk to us pare about the swim. Gaano ka wild yan? Nakita natin yung mga videos, pero iba yung perspective mo eh. Kasi, you know what it takes. You did it. Pero you're now watching behind the scenes. Gaano ka wild yung swim nung lapu-lapu pare? Okay, so yung fact lang na kinot short yung swim into 1 km from 1.9 for the age grouper speaks for itself, no? Yeah. Isa rin sa mga lagi kong tinitingnan para malaman ko kung gaano siya kahirap, yung ano yung tinime nung fastest pro. Yeah. Laging ganon. And yung Pag-usapan natin yan. nanalo, si Henry Skuman, is a 2016 Olympics sa Rio, bronze medalist yun. And yung Mm. mga yan, ang swim niya normally 22-23 minutes. Sub 120 pace per 100 yan. Mm. Lumangoy siya ng 27 minutes. Yun yung tinatime ko dati. Ibig sabihin mabagal yun for them. And nung Yeah. ginawa ko Yeah. yung 27 minutes, ano yun, pancake flat yun sa half Ironman race ko, sa first half Ironman race ko. Oh. So yung ganun kahirap, 5 minutes, that would translate sa isang age grouper ng mga a good 12-13 minutes na dagdag dapat sa swim. Yung mga athletes ko, papunta, papunta doon sa swim out, ang hinuhold nilang pace 2 minutes. 158, 156, mga ganyan. Pabalik, Mm. 4, 405, 410. So times 2.
yung binagal, ganun siya kahirap. May current, tas very choppy. Tas yung chop niya, hindi siya talaga yung parang babato ka ng isa. Hindi siya ganun eh. Parang bang, 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 dire-diretso talaga. Tas hindi siya, nasabi ko nga, akala ko tulak yung papunta eh, yung pa-swim out. Hindi siya naging tulak din eh. Mahirap din talaga yung papunta, tas mas mahirap lang talaga papalik. So talagang Yeah. sabi ko nga, yung iba parang ano eh, nakasurvive. Doon pa lang, okay na ako, buhay ako, goods ako, goods. Pero mahirap siya. Hindi biro yung swim course talaga. Sa totoo lang. Ginawa nilang ano eh, no? Parang from 40 minutes ba or 45? What's the final? Would you know? Ang sabi, from 110, naging 40 minutes. So parang nagbigay sila mga 4 minutes per 100 na average para mo matapos yung 1K. I feel like standard siguro ng ano yun, ng Ironman. Kumbaga pag kinut short ko yung ganyan, kailangan ito. Hindi ko alam kung paano yung naging ano. Pero I Yeah, feel ako, like standards. actually nagulat ako na pwede pala yung ganun, na ika-cut short, tapos ika-cut short din yung cut off. Usually kasi ginagawang duwa, Eh, di ba? yeah, yeah, Pero yeah, at, yeah, yeah. pero at least Ngayon ko lang rin siya kung na, yeah, kung ikaw ay nandun, at least you would be glad, I think, na meron swim kahit papaano. Kung natapos mo siya, di ba? Instead of a duwa. pra, sa totoo lang, before ka lumangoy, yun siguro isipin mo. Pero after, yung umahon na yung mga tao, parang, paano nagsimula? Ang Pero dami yun eh. nga eh, parang Yeah. knowing Iron Man, 'di ba? Anything is possible. Talagang yung Iron Man is Iron Man. Yeah. Um, parang nase-celebrate din yung mga ganong hirap ng course, 'di ba? Parang triathletes, mga Ironman finishers, half Ironman finishers. We pride din yung parang we toughened up, 'di ba? We we pushed through our limits, 'di ba? Ganon eh. So, I feel like nagkaroon ng emphasis na solid doon sa environment na nagawa nung Lapu-Lapu Yeah. swim nung Sunday. Saka ang dami na rin naman story na laging tough yung swim, di ba? Pero sa tingin ko, ito yung magiging ano eh, kaya magiging memorable yung race mo. Pag naging ganito yung story. Yeah. Pag naging routine Yeah, niya, na parang, Badge of honor yung damit na finisher. Ibang klase yun, ibang klase. di ba? Everyone would know, especially yung mga nag-race dyan. Pag nakita suot mo yung finisher shirt na yan, uy, parang comrade. Di ba? Yeah, yeah, Yun yung yeah. maganda rin sa sport na to eh. Parang, yun nga, iba rin kuwari may kita mo, kuwari may either super init, or hindi naman napapag-usapan yung mga walang bagyo, yung pancake flat, yung mga ganun, ang bilis Yeah, ng course. yeah. Hindi naman napapag-usapan lagi Normally yung mga ang classic na ang ganito. tinitingnan sa kan tinitingnan parang okay, anong half Ironman time mo, ganyan, anong swim speed mo, ganyan ganyan. Pero pag kayo na magkakasama parang kailan ka nag-Cebu? Ganun na mag-iusapan 'yun. 2026 ako tumapos. Tapos yun na Oo, yung tama. kwento, 'di ba? Oh, classic story 'yun na parang isa ako doon sa mga tumapos ng 2026. Pasok ako sa cut-off parang Is it, hindi ko sure na sure hindi ko sure na sure. Pero yung race na yon parang less than half ata ang official finish. Kanon siya kahirap. Kanon ka tough. Like, actually, dapat na-research pala galing, natin. galing. Pero, ang dami. According nga sa nakita kong post, kaya si Ricky Leto, he posted 130 plus, pero I'm sure ang dami pang na-cut off, di ba? Mga 150 plus to 170. Oo, feeling ko konti yung 130. Ganon siya ka. Kaya ang galing nung mga tumapos. Kahit na, Yeah. again, kahit na hindi umabot sa cutoff. Yung fact na, tinry ko tapusin, o kunwari, cutoff ko 40, umabot ako 41. Alam mo yun, yung gahibla lang, pero Yeah. yung fact na natapos mo yun, ibang klase. Ibang klase. Very good yun Sa, talaga. sa threads din, ang dami mas sama loob, pare. Kasi nga na-DNF sila. Pero iba kasi talaga eh. Parang sinasabi nga Iba. natin, di ba? Iba ang open water din talaga. And sinabi mo nga kanina, it's what makes an Ironman an Ironman. 'Di ba? Hindi mo Yes. control yung Yes. elements. You have to be prepared for anything. Kasi 'di ba nagsiswim 'yan. Biruin mo kung sanay ka sa swim, may sarili kang lane, ang ganda ng pool, 50 meters, solo mo yung lap. Yung Yeah. lane, 'di ba? Pagka lalaps ka lang doon, wala kang nakaka-breathe ka ng normal. Bro, Iba kahit pa pa 10 pag may kayo, flat yung alon, 'di ba? Kasi nasa may wave stopper na lane lines, 'di ba? oh, iba Yung iba mga iba. ganun. Kaya yun nga, Iba. in a way, yung sinisimulate natin sa Aquaman and
try man, yung mga open water races natin. Ang dami kasing nagsabi sa SBR naman, sinasabi nila, gawin mo na lang yung by fives, by threes. Okay naman, pero for me, parang aside from nagiging, well, it's just me parang aside from the fact na nagiging parang procession lang siya ng finishers, kasi hindi mo naman kilala kung sino yung ka-age group mo. Nakakalaban. O Yep, magugulat ka yep. na lang, sabay kayong dumating or na-sprint mo siya, yung pala, nag-start siya. Di ba? Mas maaga yung start niya. Eh, So, actually, nangyari na sa akin yan, akala naging time ko. trial na siya, no? Oo. Naging time trial, eh. So anyway, pare, let's get to the meat of the conversation. Kuwari, panay swimming mo. Swim ka na swim. Sinabi mo, ang dami kasing ganun I swam, I trained a lot. Pero na DNF pa rin sila, pare. What would it translate as a coach for you, pare? Ano yung extra effort na kailangan mong gawin sa swim? Sa swim pa lang to, hindi pa sa buong race, just to prepare Mm. for all the elements possible, all the possible na pwede mangyari sa in a Ironman race. Okay. So, on top of my head now, okay. So, lagay natin, yung athlete, maraming nilalangoy, puro mileage, pero mileage lang. Diba? One, definitely I'd put intensity in. You can never fake swimming fast without swimming fast. So, you have to learn how to swim fast. Not necessarily, like, yung fast naman, subjective naman yan eh. Parang yung fast ko, pwedeng hindi same ng fast mo, di ba? Pero ang Yeah. sasabihin ko is, kailangan mo munang matutong lumangoy ng mabilis talaga. So, hindi siya laging relaxed swimming lang. Hindi siya ganun. Mm. Two, pag nagaganon ka kasi, nag-intervals ka, nagkakaroon ka ng variety of intensity, natututo ka ring lumangoy ng pagod. So, kunwari, Mm. nasa 25-meter pool ako, gagawa ako ng 400 meters na 25 fast, 25 easy. Yung easy will not feel easy for sure after mga 200. Pero natututo Yeah. kang mag-relax swimming after mong mag-fast. Tapos nagpe-prepare ka mag-fast uli. Diba? Number 3, for sure, technique. By technique, kailangan mong matutong mag-sight ng tama, mag-sight when ka dapat nagsa-sight, maayos yung stroke, maayos kang mag-catch, may feel ka sa water. And everything nung mga sinabi ko builds to yung swim confidence. Yung confidence mo sa water na kahit anong mangyari, aandar ako, kahit anong mangyari, okay lang ako, kaya ko lumangoy ng pagod, comfortable ako sa ganito kataas na heart rate, tapos nasa tubig lang ako. Diba? Pack swimming din, malaking bagay yung sanay kayong humahataw ng magkakatabi lang kayo, may alon sa kaliwat kanan mo, whether huminga ako sa kaliwa, makakainom ako, hinga ako sa kanan, pwede ako makainom. Yung mga ganong dynamics. Hindi siya pwedeng, okay, time trial ako ng 1K. Yun lang. Yes, mataas intensity nun. Yes, natututo kang mag-beat ng time. But then again, iisa lang din yung gear na natututunan mo. Parang ganun eh. Parang kumbaga sa kotse, isang gear ka lang. Wala kang palit ng gear. Wala kang ibang intensity, wala kang ibang speed. Ganun din, pag nag-easy ka, yes, may endurance ka, but merong cut-off time eh. Di bali kung wala sanang cut-off time, okay lang yun. Yun yung pinaka-best base mo, di ba? Pero kung may cut-off time, kailangan mo matutong lumangoy with resistance. Adds pull boy, intensity, swimming in a pack, mga ganun. Yun yung on top of my head na. Sa mga swim toys, pare, which would help you a lot conquer the something like that? Na open water, na choppy, sobra. Sa lahat, curious lang ako. Is it the paddles? Is it the pool boy lang? Kung may Anong, pipiliin ako, kunwari isa lang talaga, definitely pool boy. Kasi sa dagat, compared sa swimming pool, syempre mas buoyant, so mas nakalutang. Ako personally, ang hilig kong ginagamit for direct translation into what an open water swimming feels, ay swimming with pool boy, walang paddles. yeah. So, swim ka talaga, like hands mo yan, feel mo yan, lakas ng stroke mo yan, naka-pool boy ka, di ka sisipa. Para sa akin, yun yung closest to open water feel. Pero, syempre, walang alon sa pool. So, dapat, ideally, yung dagat na lalangoy mo, pancake flat, summer, naka-cove ka, Anvaya Cove, yan, fastest course para sa akin dito sa Pinas eh. Anvaya Cove ka lalangoy, yan, parang ano yan, swimming pool. Pero, langoy ka ng sayang nga yung Anvaya katulad no? nun yung Cebu.
Wala. Iba-ibang usapan. Ba't ka pala nagpunta, pare? Ba't ka nagpunta dun sa Cebu? Meron kaming 12 athletes. So, kahit Mm. na nakafocus ako sa power swim, syempre yun ang talagang main focus ko, no. Mm. I still coach triathletes here and there. So, yung mga power swim athletes ko that are triathletes, sa akin din nagpapa-coach ng bike and run. Kasi yun nga, syempre nasa national team tayo dati. No? Alam naman natin yung ginagawa natin with bike and run also. So, yun. May mga triathletes ako na nag-finish. Ba sila? Nine, nine athletes na triathletes ko talaga. Tapos, the rest, mga nagsaswim sa powers. So, doon ako to support. Doon ako to support. Kamusta yung students mo, bro? Survive? Um, yeah. Fastest age grouper ko that day was si Jodel of Sharp Enduro Trek. Ang 5:31. 5:31. Nag-swim lang siya sa amin. Nag-swim lang siya sa akin. Bike and run niya with Coach Jet and Coach Lou. Pero yung triathlete ko talaga, 5:33. Teammate din niya. Teammate din. Yung Sharp Enduro Trek kasi majority of them sa akin nagsuswim sa Yeah. powers. Kaya nga actually like ko nakita to yung announcement nila ng age group, yung short and swim. Pero I think tama to. Wala akong ano dito. Kung ako rin yung athlete, you Oo, wouldn't ako think din. twice na Ako din. parang, 'di ba? Saka parang you wouldn't think anything less sa mga nakatapos just because ang sinwim nila is 1 Oh, kilometer yeah. instead of 1.9. 'Di ba? Ma I ma think in ma this could, magigets ko actually. Magigets ko actually kung wala ka do'n tapos sasabihin, "Ay hindi, bitin 'yan, 1K lang." yeah. Whatever, 'di ba? Pero kung nakita mo, mapapaisip ka, "Ba't niyo pa rin pinatuloy sa swim?" Gano'n siya. Pero 'di ba, Yeah, saka ang galing nga niya. pinakamaganda Buti yun nga nga nag-swim pa rin. sinabi ni Princess, all athletes are accounted for. I think yun ang pinaka number one na inaabangan dito. Yes. And I think nung nabasa Yes. ko yun, Walang accident. thank you Lord, di ba? Na parang at least nakatapos Yes. lahat. Eto pare, ang dami ko kinokonsole sa threads mga nag-DNF. Kunwari ikaw, given wala ka namang athlete na nag-DNF, pero anong best advice mo na you can say to an athlete na nag-DNF, either sa bike or na-cut off sa swim, or wala, na DNF lang talaga siya? Ano usually sinasabi mo? How can they recover Pa from it? ah, may nakausap ako actually and ang sinabi ko sa kanya, "Wag mo sukuan." May dahilan kung bakit naramdaman kung bakit ka na DNF at naramdaman mo yung ganyang environment. Mm. Kasi um not to compare, no, pero lumaki ako dun sa era ng triathlon na tough na parang this is not for everyone. Parang gano'n, 'di ba? Parang Yeah. we always respect the distance. So everyone who registers and races, alam mong naghanda. 'Di ba? Parang gano'n. Yeah. Ngayon kasi, ang napansin ko, especially from mga running, yung running boom nitong pandemic, Yeah. yun yung parang naging evolution eh. Parang, 5K ako, 10K, 15, 21, 42. Ano, Mm. what's next? Triathlon. Hindi, na-underestimate ata nila Mm. how this sport can be a lot tougher than yung, I'm not to compare, no, it's a different poison. Mahirap maging mabilis na run. Pero mahirap din kasi ibang hirap siya. Parang ganun. Feeling ko hindi lang nakapag-prepare enough. So, only sinasabi ko, huwag mo sukuan kasi ano to, parang, it's a story to tell. Pag binawian mo to next year, subuka ulit, bawian mo next year. Yeah. Kasi, ang ready mo sa sarili mo. Imposibleng hindi mo to magagawa. Parang Kayang-kaya parang mo. truth be told, no? Kasi parang an Ironman really will reveal, especially at 70.3. Either you Yes. prep properly, you prep enough, or you didn't. 'Di ba? Parang, Yes. 'di ba? Syempre, di mo naman pwede sabihin 'yun, pero at the end of the day, 'di ba? 'Yun yung masakit doon kung malalaman, hindi, you really can fake it. Siguro sa Olympic distance, pwede pa. 'Di ba? Pwede pa Pwede yung pa, pwede pa. May tatawid. May tatawid. may Pero tatawid yung mo, pero
with a 70.3, especially with those conditions, it will really show, 'di ba? Kung nag-prepare ka, kung hindi pwede Eh, yung wing it lang. true, true. Yun nga rin sinasabi ko rin. Parang ano rin yan parang sa running. Pag nag-register ka sa 42, parang imposibleng hindi ka mag-train enough. Kasi matatakot ka eh. Haba eh. Yeah. Ganon din sa Yeah. triathlon, parang full Ironman, parang kailangan ko mag-training. Pero yung half Yeah. Ironman kasi, ewan ko, siguro, parang 21K, kaya yan. Mm. Alam mo, Kaya pa, nagkakaroon no? ka ng ganon. Oo, pero mahirap Oo. din kasi. Mahirap siya. Hindi biro Mahirap, yan bro. half Ironman. Naalala ko sa akin, first DNF ko sa Ironman yun, sa Taiwan. Given na hindi okay Yeah. yung conditions, pero at the end of the day, I myself know kulang ako sa bike. Kaya Yeah. pagdating sa takbo, wala na, ubos na ako noon. I was doing mental competitions na noon. Shit, I have 7 hours 30 minutes. So, kino-compute ko na. Pagka labas ko ng bike, meron ako 7 hours 30 na titira. Pag nilakad ko to, Oo. nagko-compute na ako, 2 hours per 10K, 8 hours dapat yun. Kakapusin na ako na to. Wala na. Pero Yeah. at the end of the day, wala. Nag-DNF na rin ako nun. Pero, yun nga eh. Ang mahirap kasi sa DNF, pare, in my experience yung feeling ng wala ka nang pakialam, sasabihin ng tao, it's feeling, kuwari, first time mo. Yung Oo. parang gagawin mo, hala, i-call ko na. Hindi na talaga, hindi na talaga. Di ba? Siyempre, Yeah, gusto mo usually i-wing it mo eh. Pero, during that race, wala eh. Iisipin mo na rin, survive ka na lang for the next day, di ba? Parang yung for the next ano talaga, race. self-preservation din. Self-preservation din. More than anything. The end of the Yeah, day, hindi nyo to trabaho. Hindi kayo national team, tama. hindi kayo pro athlete, kailangan. Pero, it all also teach you na parang, okay, yung akala ko nag-prepare na ako enough, hindi pa pala talaga enough yun. Okay, so, okay, kailangan ko maintindihan what is enough for Yeah. this kind of a race, diba? So, Sa- yun din. And not to, syempre, dahil swim coach ako, no, and mm. I wanna say we run the best adult endurance swim program now in the country. Please kuha kayo ng coach, swim coach. Syempre gusto Oo. namin sa Power Swim, sa SBR Swim Club kayo, no. Pero Mhm. kuha kayo ng swim coach, iba pa rin. Like swimming, yes, swimming is the shortest amongst the three. Pero if ma-cut off ka sa swim, hindi mo magamit yung bike mo, hindi mo magamit Mm. yung run mo. And nagmamatter yung swim fatigue din. So kung malakas Yeah. ka nga magbike, mahon ka, fatigue ka rin sa swim, hindi mo rin makuha yung gusto mong PR. Fatigue ka Mm. magsa-start ng bike, pagbaba mo ng bike, fatigue ka pa lalo, 'di ba? So, Mm. yun din. Malaking bagay talaga yung coach and swim team, swim community. Malaking bagay. O promote natin, pare. Total, sinegway mo na for me. So, promote Nandiyan na. natin. Of course, yung Power Swim, yung program mo, which you had under Bert Yes. Osada Swim School. Ang daming venues niyan, pare. And of course, we have our own, yung SBR Swim Club. Isinimulan natin na Yes. ang dami na ring members. Pare, kagabi, nakakatuwa. Yes. Yung first time umattend last session, yung nandun ka, Ang pare, di galing ba? na. Sabi ko nga, Like nandun sa ako. gilid, gumagapang. Bro, last night, nagulat Eh, ako, tapos na lahat ng swim. Tapos na lahat, nandun na kami sa deck. Pumunta sa gitna. Sabi ko, hala, anong siya. gagawin nito? Bro, malayo sa pader. Tapos nag-swim ng 25 meters, pinapa-video niya. Video mo ako, sabi niya, swim ako 25 meters. Syempre, Nice. nagkukwentuhan na doon. Ako, siya, kinakabahan ako, pare, mamaya talunin ko. Oo, Ayoko na, oo, lamig ng oo. tubig. Saka kailangan ko na umuwi, umuulan. Paano nakatapos? Diba? So parang I think we're doing something good din dito sa Yeah, SPR Swim yun ang Club. nagagawa ng SBR Swim Club. Nandun kami sa Damar and Vermosa. Damar Monday and Wednesday night 7 p.m. Vermosa 6 a.m. ng Wednesday, Friday. Guys, yung nagagawa namin, Oo. masaya. We'll let them experience it na lang kasi parang hard sell masyado, pare. Sabihin mo, Oo, syempre, di naman, ako at din the end of ayaw. the day, pare, makikita mo swimming hindi siya miracle. You cannot buy your Yep, fitness. yep, Diba? yep, It's something yep. na will humble you no matter your True. status in life. Yeah. Pagka, di ba, pagka mabagal ka sa swim, mabagal ka talaga, bro. Yep. Yep. It's you
and your mind pag nakalubog na Oo. yung mukha mo sa tubig, Yeah. ikaw at Yeah. ikaw lang ang magkausap. So, ano yan, para sa akin, ano yan, therapeutic din, di ba? Therapeutic din na you're going through a journey of syempre progressing into dun sa skill na wino-work mo sa swim. Tapos pag Mm. nakakapag-laps ka na, ang sarap na sa pakiramdam na parang pinapahataw ako ni coach pero parang ayos to nakakapag-isip ako ng kung Oo. ano-ano Ano rin siya eh. Diba? Nakapag-focus ka lang sa isang bagay. Saka ano, Yes, parang, Beer Swim Club. para magaling. So, tuloy natin to SBR Swim Club na to. I think we're onto something here. More venues yan, more participants. I think lalaki yan. Kasi nakikita naman nila, saka ang ganda ng growth. Parang organic. Makikita mo na lang, pinapost natin. Yes. Pinapost naman natin, di naman curated masyado. Makikita na lang nila, nagsiswim na. Pero at the end of the day, walang bolahan yun pa. Talagang nagsiswim. And ano hindi, please don't get intimidated. Ang triathlete lang sa SBR Swim Club. Sa Damar ay si Carlos. Oh, pare. Retired, Matagal retired. pang retired yan. Matagal May, pang may retired. Lahat active, yun. hindi, may Doon active na. triathlete tayo ba? Sino ang pinaka-active na triathlete natin sa swim club? Si Bray, nag-aquathlon lang. Di ba hindi pa siya nakapag-try? Si Athena, magiging triathlete pa lang sa tribe. Kita mo? Di Kita mo? ba? Talagang most of them, swimming for fitness. Yung iba gusto na Yeah. makapag-triathlon finally. Yeah. Hindi siya intimidating. Ang pinaka, Mukha lang. ang pinaka nakakatuwa dito bro, yung iba, walang aspiration for multisport. Gusto lang talaga Oh mag-swim. yeah. Tapos napag-aquathlon natin. Di ba? Oo. So parang may nakausap nga ako, sabi niya, how'd you find out about SBR Swim Club? Nakita ko lang sa page, sabi ko, saan? Sa Swim Bike Run? No, sa SBR Swim Club mismo. Oh, okay. Sabi niya, ano po yung Swim Bike Run PH? Sabi ko, okay. Pero nasa isip ko, you'll find out soon enough. Di ba? So Pero, ano lang siya, parang a group of adults na nagbabond through shared pain in the water. oo, Ganun lang siya. pare, first time ako nagpa-coach sa swim, to be honest. Lagi ako, yung Nice. coach ko kasi sa sa online kami, kay Mark Allen, Yeah. saka sa, ano nga ba yun? Yung next after kay Team TBB, meron silang kay Iron Guides. Pero pina-follow yung mga Iron process Guides, pina-follow yung process ni Brett Sutton. Pare, ito, controversial question to bro ha. Sagutin mo to ha. How important yung stroke pare? Stroke quality mo kunwari nasa open water ka in a race. Gaano ka-importante yung glide, pull, glide, entry, hand entry, elbow height, mga ganon. Magta-translate ba yan sa open water or paddles Okay, pa rin good yung the question. best? Yeah, good question. Ganto parati yung analogy ko dyan. Pagdating sa run, ang gusto mo parati is to be an efficient runner. Ayusin mo yung form para hindi natatagtag yung katawan mo, light landing. Pagdating sa bike, hindi necessarily technique yung highly focused ng mga tao eh. Bike fitting. And bike fitting, kung itatranslate ko sa swimming, is your posture sa swimming. Mhm. Diba? Yeah. So, yung bike fitting, kung hindi ka well fitted, definitely injury. Definitely mas mabagal ka, diba? Mga ganong bagay. Pagdating sa swimming, if you don't know how to swim on the surface, na lagi kong sinasabi, may balance ka sa ibabaw ng water. Kasi pag nakalubog yung paa mo, syempre may tag ka na. And kung wala kang magandang feel, don't expect na mabilis yung magta-translate sa open water. Bakit? Yes, sasabihin mo, coach, sa pool naman, walang alon. Pagdating dito, may alon. But at the end of the day, yung tubig na yon na napakataas ng drag, 800 times ang drag sa hangin. Pag hindi mo kayang pagalawin yan sa water, sa pool, with the right technique, with yung tamang catch, yung tamang feel mo sa water pag nagsustroke ka, nagfi-finish ka ba ng stroke? For sure, kung di mo alam gawin sa pool yan, hindi mo yan magagawa sa open water. So, at the end of the day, like in all sports naman, whether swimming, biking, or running, or kung iban man, technique is very important. Ganon din sa swim. Pwede mong quote-unquote madaya
in Mhm. the pads pool boy field, diba? Yeah. But paddles and pool boy are just tools to help the coach na i-translate dun sa athlete kung ano yung gusto niya ituro. So yes, effective si pads pool boy. But yes, effective din si fields. Effective din yung ibang gears. It's on how Mm. you use the tool. Pero Mm. if you really want to be a better swimmer, like really have a good feel sa tubig, ang parang pinakamadaling analogy dyan is kung sanay ka lang mag-swim ng pads pool boy, ang tanong, sanay ka ba nang wala yan? Mm. Parang ganon. So, kung hindi mo pa rin maita-translate yung bilis ng pads pool boy mo into swim, malaki pa room for improvement. Ganito na lang. Kung mas mabilis pa rin yung times na napoproduce mo na naka-pads pool boy Mm. versus walang pads pool boy, napakalaki pa ng room for improvement. Kung mas Yun. mabilis Yun yung yun. may pads pool boy. Yes, sa swim. Kasi dapat mas mabilis yung swim. Hindi kasi Eh, parang ano before I joined the swim club pare, ano lang ako paddles, ang dami. Siguro yeah, 800, yeah. 800s, 400s, a lot. Puro Yep, yep. paddles lang. Mm, Pero ito, mm. actually kaya na-curious ako sa swim. Kasi nga swim ako na swim, di ba? Curious ako i-apply yung kaka-swim club natin sa open water, paano siya magta-translate. I feel I'm Yeah, yeah. faster, pare. Hindi ko alam For ha. Siyempre, sure. I feel na pagka nag-open water tayo ngayon, I feel I'm gonna be faster. Not yung times ko before. Pero, Oh, definitely. pero kasi, ito yun Oh, pero malay mo. Malay mo. Oh, Hindi, malay hindi. mo. Hindi Bakit? ko nagagawin to, bro. Pero ito yung question ko kasi, the reason why I ask, pare, I can Yes. never break 1 hour in an Ironman. Mm. Ever. Hindi ko ma-break. So, yun yung target ko. Kasi parang, nag-IM lang kaway ako nun. Time ko was, top of mind na to, hindi ko na alam, 120? Something, Mm, 115, mm. 110, ganun. I trained for a year. 1 year. 2 times mileage, everything, everything. As in, nagpakabaliw ako sa swim sa Celeb pa yan. Nagsiswim ako doon, tanghalin tapat, 4 times a Mm, week. Ang binilis ko lang sa swim, 3 minutes. mm. Mm. Puro paddles yun, Okay, bro. okay. Pero mas Yeah, fresh yeah, ako yeah. dumating sa sa bike. Pero parang para dun sa ginawa mo, hindi enough. I feel, yes. Parang Kasi, oh, hindi siya gets. parang hindi siya applicable do sa bike. Kunwari, o bike ka lang ng bike, takbo ka lang ng Yeah, takbo. Yung yeah. magigain mo na time, it could be almost an hour on the bike. Coming from, Oh, kuwari, mabagal oh, ka pa lang sa bike, di ba? Kunwari, mga oh, 6 hour oh. biker ka or almost 7 hour biker ka sa IM. Ano ba cut off ng IM? Hindi ko sure Pero, pag nagbike ka ng bike, nagpakabaliw ka dyan, tira ka ng tira sa east, Definitely. within the Definitely. 5 hour Totoo. range ka, sub 6 siguro, or low 6, di ba? Pero sa swim Yeah. pare, nakakabaliw for me Tinanong ako ng coach ko nun naalala ko pa. Are you getting anxious on the swim? What's wrong? Hindi Mm, rin niya mm. malaman. Kasi pagka nagre-report ako sa kanya, online pa yun, naalala ko, email pa. Nagre-report ako sa kanya, oh, here are my splits, blah, 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 blah. Okay Pero on the race, hindi ko ma-translate. Oh. Never ko So, like, ma-break. ako ang lagi kong sinasabi, naabutan ka na yung era na yan na heavy ka dapat sa pads pool boy. Di ba? Laging ganun yan. 20 by 100, 10 by 200, pads pool boy, hitting this, and that. Ang pag doon ka nasanay at doon ka mabilis lumangoy, nakaka-gain ka rin nung galing gumamit ng paddles. Yeah. 'Di ba? Parang 'di ba common to yung bakit ang diin ko mag-stroke ng paddles and pool boy pero pag tinanggal ko na, hindi na siya kasing diin. So ibig sabihin hindi na nagpapantay yung feel mo sa water nang walang paddles. Mas marami Yeah. ka ng time na may paddles sa wala. Ilan lang way ka wala kang paddles. So, parang masyado na yung tool hindi na siya tool to help, naging saklay na siya sa swim training. Parang ganun ko siya parati nakikita. Kasi yun nga, parang ang galing mong mag-pads pool boy,
pag tinanggal mo yan, marami akong kilalang ganun eh. Parang kunwari, maintain ako pads full boy, 130. Pag tinanggal mo yung pads full boy, yung 130, isang beses lang sa 10 by 100. Pero sanay siya Tama, 135. no? Pero pag suot mo ng pads full boy, pang! 130 all the Oo. way, 130. Next question, bro. Sa paddles, total nandiyan ka na. Bibili na ako eh. Gaano Eh, kalaki ang optimal? Para ito yung kamay mo. 1 inch, 1 inch, mas malaki lang sa buong kamay. It's not the bigger, the better. It's not always like that. So Kasi, yung sa akin pare na ito yung kamay ko, ganyan kalaki yung paddles ko. gaplato, oh my God. Kasi Gaplato. prone to injury. Prone to Tama. injury. Number one, prone to injury. Number two, matututo ka ng ibang stroke path para makompensate yung bigat ng stroke. So, dyan ka matututong mag-slice para maitawid mo siya. Mag-drop ng elbow para maitawid mo yung laki ng paddle kasi nga mabigat. So, ang gusto mo, mas-strengthen mo pa rin yung lakas nung catch na yun. Yung ganong diin ng stroke. So, dapat hindi siya sobrang laki. Kailangan sakto lang. Dapat sakto. Grabe pare, nakikita ko yung mga usap-usap ko dito sa sa old coach ko kasi ngayon na ano ako eh. Nabalik ako. Parang hindi ako nagsasalita. Sabi ko, I know I can easily do a sub 11 Ironman. No question. Ayun no. Wow. Oo, Naisip mo. Ngayon mo naisip sa 11. Isipin mo nga ngayon. hindi Parang, pare, wow. Pero ano imposible. ba fastest? Ano fastest Ironman mo? Wala, hindi ko na ano yan eh. Kasi yung A-race ko dapat was Langkawi. So, Okay. Mahirap na yung course yun. IMWA ko, which turned out to be my fastest, nag-race ako doon pare, walang relo, wala lahat. Ano lang eh, testing Oo. lang. 12:04 something. Pero yun yung first time ko Oo. naramdaman na pagka baba ko ng bike, pare, bike split ko nun, sub 5:30. Naks. Hayop, di ba? Pero di ko na mauulit yun, bro. Pero pagbaba ko ng run, fresh na fresh ako sobra. Pero yung napansin ko nun, after ng race, sige, ready na ako for my Langkawi 2 months after. Which is November yun eh. Wild. Or December ba yung ano? I-race mo imo, tas 2 months before that, nag-ano ka? Testing ng Ironman. Hindi, Wild. A-race ko bro, Langkawi. So Langkawi then was Feb. I remember Okay, this vividly. So, naging test race ko nun, IMWA, which is around December or November ba, hindi ko na alam. Yeah, Tapos late Feb na uli, nga. Feb uli, para wala. Ang nangyari din doon, bonk kami lahat sa Langkawi. Yung supposedly A-race namin. Wala, yun na yun. Nakita ko na siya yun, di ba? Ang daming mga tumirik doon kasi nga, wala. Iba yun talaga eh. Kaya nga parang ang nakakabaliw din sa Ironman, pare. You can never figure it out. Lalo na kung age grouper ka. True. True. Di ba? May Para trabaho ka, may responsibilidad ka. Ang hirap Oo. mag-training, hindi biro. Kaya bilib ako sa mga age groupers eh. Gagaling eh. Yung mga legit age groupers yung talagang trabaho, training, pamilya, trabaho, training. Oh my God. Hindi biro yan. Ito pare, isipin mo to. Splits ni Henry. 27 minutes swim. Yep. Pero they did the entire 1.9K eh, di ba? Yes, 1.97. Tapos 210 bike, bro. Hayop. On a borrowed bike. On a borrowed bike. Oh, shoutout natin pare, syempre mga kay Christian to, di ba? Nabaltaan. Yeah, nabaltaan ko. Hindi ko alam bakit siya humiram. Oo. Hindi ko alam kung bakit. Nabaltaan ko lang. Tapos imagine on a borrowed bike. Ganun kagaling pag magaling kang athlete. Oo. Nakita ko yung post ni kay Christian, parang ano yata, nasira yata during transport. Parang na-damage. Oh, okay. Oo. Pero, obviously, hindi na naglaro to si Christian, di ba? Oo, Parang hindi. Nakita ko siya nag-support siya sa sa run course eh. Nagbubuo siya ng mga atleta doon. Shout out kay Christian, pare. I think one of the truest na triathletes. Yeah. Calls it for what it is. Yes, diba? No he calls a BS spade eh. a spade. It's Yes, either sir. nag-train Yes, siya sir. o hindi. Walang disclaimer pag natalo. Yeah. Tunay Diba? na atleta. Oo. Ayan. So anyway, nanalo yung bike niya. Pero I think hindi siya magka-qualify sana. Ayan. Para naalala mo yung isa qualification ngayon, ang dami nang may gusto na 70.3.
Naalala mo ba yung Hmm. mga early days ng Cebu? Ay, ng Camsor? Pare, before niyan, kung hindi ka pa nag-race doon, ilang taon ka pa lang doon, pare? First race ng Like, Camsor. Ilang taon ka ako doon? 2011 nandun ako eh. Athlete ka na ba Nag-support noon? ako doon 2011. Age grouper pa. Age Oo, grouper. para ano yun, no? Biruin mo, nagro-roll down, walang tao doon sa roll down, pare. Eh, Para sinasabi malupit. na lang nila, oh, sino may whoever wants this, whoever wants Ganun na, this di can, ba? ano, can take it. Tas ngayon, di ba? Which is good Wait, naman, nagiging ito aspirational din siya. malupit for all those who are really, di ba, parang vying for a Kona slot. Noong 2011, half Ironman sa Kamsu, Kona slot ang binigay noong 2011. Doon nag-qualify sila, sila Peter Pare, Gonzalez, hindi ko Beth makakalimutan yan. Rania, May bagyo di din yan ba? eh. May bagyo May yan, di bagyo ba? yun. May Yes. nahulugan Nag-relay na ako doon. puno, Swim relay ako. may nahulugan na puno dyan eh, na nag-qualify sa Oh, Kona. tama. Hindi ko na alam kung Yan sino yan. yun. Di ba sila, Si Peter Bell, si hindi Coach ko P. alam kung sino sa mga, sino na nag-qualify. Pero ang naalala ko yung batch na yan, sila Ferdy. Alam ko yan yung batch na yan. Yeah. Ferdy, Pero Benjamin pare, Rania. Di ba? pero ang maalala ko diyan sa mga actually maraming ang humirit pa doon eh na nag-qualify sila ganun-ganun. But sila, 'di ba? Ang dami talaga iba-iba. Pag-uusapan Ah, natin yung siguro sa next na ano na. yeah. May mga sa triathlon kasi sa running bro, ang daming gatekeepers, ang daming hindi siya gatekeeper, ano ba? Ano pa tawag doon? Ang daming mga ang tawag nila sa threads pag nagpo-post ka daw ng mga pace police, pare. Oh. O parang mga Okay, kinikriticize tapos, nila. Kunwari, mabagal. Gagawin nila. O kung nag-post what? ka. Oh, I did my 10K. Time mo, 1:30. Ha, that's not running, that's walking. Diba? Wild, di ba pare? Grabe naman. It actually Grabe happens ha. naman sila. Sinesend yan. So parang sa akin, ako naman, I think pare, personally, na-accomplish ko na lahat ng anything na madidream ng Kuya. non-athlete. Ng non-athlete ha. Oo. Happy na ako doon. Oo. Tapos ngayon, kasi kuwari, nagpo-post ako, nakikita ko eh, kuwari, po-post ko tong, nag-run ako ng 30 minutes, 5K. Pare, inabot ako 45. So, or Oh, close to 50. Pare, hihiritan ka ngayon yan sa Strava pag pinost mo. talaga? Ang bagal. Pero hindi, na-bring up ko lang yun kasi sa Ironman, wala eh. Wala masyado, no? Sabi ko nga, Oh, pero hindi ba dapat like itong mga endurance mass mass gathering events ng sport. Hindi ba yeah, dapat mas mas welcoming and mas yeah. 'di ba parang ang sarap isipin na yung hindi mo kakilala no, or hindi mo man lang ma-imagine Mhm. dati na mag-work. Now works out, 'di ba? Na Yeah. parang hindi ang okay kailan ba naging uso ang maging fit, 'di ba? Makahanap ng sport, 'di ba? Parang ngayon ang tinatanong anong hobby mo, 'di ba? Ngayon lang siya naging sikat yung gano'n. Naging Mm. uso na, parang ako nga ang sayo ko as a coach, parang finally uso maging atleta. Kasi Mm. growing up pa lang gano'n eh, 'di ba? Pero ang Ang daming sad ano, naman ng gano'n. pero what I'm glad with sa triathlon and Ironman, sa swimming din, which I found out, siguro sa swimming na talaga, pero sa mga swim club, kung ikaw nagsasalita Eh, ka sa deck, isay naman, I'm fastest than all of you. Okay lang. Yun naman talaga ang no. totoo eh. Di ba? Parang, nandun ka sa lane na yun. Or ako nandun sa lane na yun. At the end of the day, hindi mo rin naman kaya yung, di ba? So parang, hindi, Eh, ang point what I'm trying to, sa multisport, at least konti yung mga pace police, pare. Meron, may mga ah, hiritan na hindi na natin oo. pag-uusapan dyan, bro. Meron, Bro, oo. di ba? Meron pa rin, Very minimal. pero compared sa running, no? Kasi parang may kita mo, Oh, hindi ka basta-basta makakapag-race din eh. Ito, oo, natin siguro to din. pa. Yung women, Pero discuss lang may gano'n natin. pala. May Meron gano'n pare. pala sa talaga? Sa running, hindi mo alam, bro. Hindi ko alam. Wild pare. Kasi, nagpo-post sa threads eh, kala ko ba mabait. So ako, syempre, I encourage everyone. Meron nga doon, malalaki. Sabi ko nga, sige, Eh. pag ready ka na, sagot ko na yung slot mo sa Aquaman,
Or Nice! kung pwede nga yan, kung ano, bigyan ka ng shoes, di ba? Or whatever. Oo, Sponsoran na oo, oo. natin from our partners. Pero, wala, yun lang. Na-share ko lang ang difference din ng running sa multisport. Wala, iba rin. Ito pare, Oo, before we let's talk about the splits. Natalie Van Coverden, 4:30 for women's. Nag-swim niya mm. 33, pare. Nahirapan din to. Hindi ko maalala kung yung nag-second o yung nag-third. Basta alam ko Yeah. isa sa mga nag-podium. Yung swim, it was 41. Check mo. Yung Ganun nag-champion bro, kahirap. yung female champion, her swim 33. was 33. So Oh, that mas, says it all. oo. Di ba? Ang Ano hirap dapat niya. ano dapat swim split Babae. pag magcha-champion ka? If anything, Hindi age dun group sa pro tatlong sport, yung sa pro. oo, sa tatlong sport, ang pinaka nakakadikit ang babae pagdating sa splits, lagi, sa swimming. So, dapat hindi yan Yeah. nalalayo. Hindi yan nalalayo sa, ano yan, give or take 1 to 2 minutes lang mga fastest swimmers sa babae versus the fastest swimmers sa lalaki. Kasi yung bike Yeah. malayo yan eh. Run malayo yan because of the musculature. Pero sa swim split, pag titingnan mo even sa worlds, like kunwari si Lucy Charles, hindi siya Mm. malayo, 'di ba? Versus dun Mm. sa mga top pro men. So yun, kung Yeah. 33 and 27, layo na yun. Yun din Random siguro dahil mas maalam, masirap yung muscles ng baba. random pare. Total patapos na tayo. Mga tips na lang sa open water swim. Ako, isang question ko sa'yo. Sa open water, bro. Breathe every 2 or 4 Yeah, or 3. definitely. Learn how to breathe both sides, no? Pero you always Mm. choose yung kung saan ka comfortable. Tapos you breathe every two because Yeah. ano siya parang imagine mo pag naglalakad ka, kailangan, 'di ba, inhale, exhale, regulated lang siya. Pag nag-hold ka ng breath, mapapagod ka kaagad. So, try not to Mm. breathe lang every 4, every 5. Every 2. Tapos So, kung kunwari nasisilaw ka, at least matuto ka lumangoy, huminga doon sa kabilang. sa athletes mo, ano yung may nakita ako pare na share mga tips mo sa kanila eh. Share to everyone pare ano yung mga before race day tips mo sa mga athletes mo doon. Oh, okay. Ano yung mga sinabi mo sa kanila? There was a specific nagkaroon ako ng specific instructions sa Lapu-Lapu. So, nagbigay Mm. sila ng map na parang 100 meters out, 750, tapos 50, tapos 850, tapos pauwi. So, May nagbigay distance? ako ng instructions. Oh, yung map nung Ironman, Oh, pinicturean nice. ko dun sa. Oh. Tapos, dahil nakita ko na yung course, nagbigay na ako ng instructions kung ano yung magiging feel. So, sabi ko, yung unang out, papunta dun sa 750, yun yung itulak yung wave. So, ideally, distance per stroke. So, yung mga Mhm. instructions, yung mga language na ginamit ko rin, ay yung mga ginagamit din sa training. So, dahil Mm. nagde-distance per stroke, mga specific language na ginagamit sa power swim, yun yung ginamit ko. So, kailangan, doon sa patulak, distance per stroke yun. Pero ang very important would be to sight every 6 para ang goal mo, yung straightest line, papunta doon Mhm. sa second buoy. Kasi yung second buoy, magsa-start yung alon. Yung mahirap na part, yun talaga nakikita sa video na doon ka mag-swim against na parang pagganon Yeah. siya ng pagganon. Yeah. 800, Yeah. 850 meters yun. Ang sinabi ko specifically was to never put so much energy dun sa 750 kasi yung 850 meters would feel like a Mm. 1.5. So kailangan ang mindset, pagdating mo dito, 1.5 pala lang yung. Tapos pagdating Okay. doon dahil choppy and dahil matindi yung current, kailangan fast turnover. So kailangan non-stop yung stroke. Hindi ka na magpo-pause ng distance per stroke. Kailangan once the hand enters, catch kagad. Hindi mo pinaikli yung stroke mo, pero non-stop Mm. yung stroke. As in, pagpasok ng kamay pa, stroke. Wala, non-stop yan. Tapos, make sure na ang pakiramdam nun 1.5. So, ready kayo. Yun din, yung pagpe-pace, yung energy management nung per stretch, 'di ba? Yun din. Mm. Yun din yung mga very specific na sinabi. Kasi specific dun sa nangyayari dun sa environment, of course, nung Sunday. Sa transition, anong tip mo sa kanila? Flying mount, dismount? Kaya pagdating hindi naman. Ako lagi ko lang sinasabi wag lang tumambay sa transition. Pagdating sa age group hindi ako super super heavy on that. Kasi alam mo naman na yan eh. Yun na yung time magpahinga onte.
Ako lagi Mm. ko lang kinakantsawan na, kunwari, o 6:02. Yung 2 minuto na yun para sa sub 6, nasa transition area yun eh. Yung mga Oo, ganong tama, bagay. tama. Pero, Oo. 'di ba, 'di ba? So, as we go through our journey as a coach and athlete, unti-unti na nilang nababawasan 'yon yung mga. Pero ang heavy ako pagdating sa bike, carbs. Yung carbs nila, yung salt nila, water nila Mm. definitely. And kung anong range lang ng wattage yung pinapa-target to prepare them na may mabilis pa tayong run na gagawin. So yung athletes mo, naka-power meters? Yes, yes, naka-power meters lahat. Naka-power Lahat? meters. Yep, lahat sila. Eh, age Oh, groupers. Mga ano na. May pambili na sila. mga kaya bumili. Anyway, Eh, so mga hindi kaya hindi bumili. ka hindi ka cadence based sa bike. Mm, meron akong range na binibigay kasi hindi lahat comfortable mag high cadence like me. Like ako, 90, 100 ako mag-cadence. Hindi lahat Bilis nun, katulad bro. ko. Um, Hindi ko kaya yung yun. iba, mas nagre-range. Pero gusto ko sana nasa 75, 85. Doon Mm. naglalaro. Oh, Tapos 84 yun, wattage na. sweet Like, spot eh. Oh, big ring yeah. yun. Tapos, sa wag na tayo mag-wattage kasi sa most age groupers naman, hindi lahat naka-power Mm, meter. mm. Pagdating sa run, pare, how will they execute? Kuha, nakatapos ka na yung So bike. ako, kami we use ano kasi, I Sorry, bro. personally Sorry to cut you use off. pagdating sa, T2. Paano diskarte sa T2 after ng 90K? Pati ba yun, well, kino-coach mo pa? Or same na lang? hindi na. Huwag ka lang sana, basta ako, number one, yun lang sinasabi ko. Transition ay hindi tambayan. Yun lang. Eh. Oo. So, hindi, Kasi transition, kaya, minsan din, kailangan mo rin ng breather para sa kanila eh. Kasi nandun yeah, ako nung run course. So, pag nakita nila ako, hindi ako breather eh. yeah, So, at yeah. least nandun yun yung. Ano specific advice mo dun sa run na, kuha 21? Ano yung execution Okay. gagawin nila? Pagdating ng run, kasi kami, ako, I use, um, sa training kasi, run paces yung ginagamit namin for ano. So, naggagawa kami ng testing to set the training paces. Tapos, doon na Mm. pumapasok si zones 1 to 5. Hindi ako heart rate. So, may specific instructions ako doon sa per distance. So, we Mm. we start steady ng first 5K. Um, hin, pigil yung key doon sa first 5K. Kailangan pigil. Hanggang zone 2 lang nung training paces ng mga tao. And then from 5K, you assess whether iaangat natin to zone 3 or Mhm. mag-stick tayo sa ceiling ng zone 2. Pagdating ng yung 10K na yun, which is around 15 kilometers, after that, we start racing. So the race Mhm. starts at 15, 16 kilometer. Doon yun. So Mm. it's a strong start pero controlled. We build the next 10K, so 15K na yung total. And then we start racing at 15 kilometers. Tapos gel, So, salt, everything. yung nutrition mo, paano? Ito, total, sulitin na kita. So, pare, Ah, kasi baka alam na iba, puro swim tinitrain, coach, tinitrain panay si ano swim eh. coach ka eh. Tinitrain, Oh. Pero, thank you, thank you. you're a triathlon coach, pare, di ba? Yeah, yeah, Yun. yeah, yeah. So, ito na, Tinitrain, sa mga age group, tinitrain yung 90 grams per hour na carbs, no? Na tinitrain yung gut para ka makapag-absorb. Hindi siya, mm, ideally, hindi siya ginagawa basta. No? Pero at least 60 grams of carbs per hour sa gel. Salt, mas gusto kong nagpapa-sweat test kasi mas specific. Kasi pag nagpapawis ka, hindi, like kunwari, dalawang atleta na solid magpawis parehas. Yung isa might need more fluid than salt, yung isa might need more salt than fluid. mm, So, mas maganda, mas specific kung magsa-sweat test ka doon para talagang on point, no. Pero at least a good entry point is your 60 grams per hour. 60 grams per hour, bro, is 2 gels per hour. Imagine yung ginagawa natin. 'Di ba? Hindi mm. natin, 'di ba? Oh, yan. Exactly. Exactly. Hindi tayo nagto 2 gels per hour dati. Too much 'yun. Oo. Pare, i-wrap Yeah. up na natin to. Gawin natin style quick shootout, parang Boy Abunda, pare. Okay, 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 okay. Carbo loading, yes or no?
Oh yeah, carbo loading. Yes, definitely. With extra salt or wala? Siguro with extra salt. Yeah. Favorite swim toy, bro? Personally, full boy. 50-meter pool or 25? 25. 25 Which is meters. harder, Olympic or 70.3? Olympic distance. If done right parehas, kung gagawin Ah, mong done right. mabilis, mas masakit Olympic distance. Oh, yan. Yun na, pare. Pare, halos Yes, 1 hour na sir. tayo dito. And I Oo think we nga, should no? Ang sarap conclude ng this kwento. na Ang bilis because ah. lunch break na. Inabot na tayo ng cut-off ng Tri-Series, which is lunch Kaya nga. break, bro. Okay, oo Ayan, nga, oo nga. See you guys so, sa Triman. ayan. So, we have one race coming up, Triman Triathlon. Final plug, bro. We have the SBR Swim Club happening every Monday and Wednesday sa Damar. 7 to 9 p.m. yan. And then sa Vermosa, Ayala Vermosa Sports sa Monday and Friday. So that's Wednesday and 6 Friday. to... that's Wednesday and Friday. That's 6 to 8 6 to p.m. 8. And then, Yep, of yep, course, we AM. have the Power Swim program of Coach Kev. And may mga open water din yan, pare, di ba? May mga to Yep, yep. simulate. Yes, mag-open water kami sa August 22 to 23. Pero Uh, Power Swim venues, yun nga, SBR Swim Club, Damar, Vermosa, Ace Pasig, Ace Waterspark, UC, Celebrity Sports, makita nyo kami dyan lahat. ang dami, pare. Pero, last question, bro. Yung sa SBR Yes. Swim Club ba, learn to swim or no? Oh, definitely hindi po kami learn to swim. Please, if With magla-learn to finalities, swim, galing na sa iyo yan. punta kayo sa BLS, any venues na may Bert Lozada Swim School, learn to swim. Kahit isang, 10 sessions. Tapos after niyan, tanong nyo kung pwede na kayo mag-power swim. Yung teachers ng BLSS know kung kailan kayo dapat i-transition sa power swim. Kasi hindi, or power swim or sa SBR Swim Club. Kasi hindi nyo kami mamamaximize as coaches if learn to swim pa Tama. kayo. Okay, so maganda, pag dadating kayo sa amin, comfortable na kayong mag 50-meter swim. Para mas ma-maximize nyo kami. Kasi pag beginner talaga, as in yung hindi marunong, mas magaling pa sa amin yung mga teachers sa BLSS talaga. So, Alright. hindi kami learn to swim. We guys are for the no, those adults who know how to swim. Oo. So anyway, guys, thank you very much, Coach Kev. This is our second Thank episode, you, bro. pare. Pero matagal ko nang Oy, meron solid. na software na to. You're our second guest, pare. So anyway, Wow, thank you wow, guys wow, for wow. joining. This is the SBR Swim Club. I'm Carlos. This is Coach Kev. And see you guys. Maraming salamat. It's a wrap. Bye. That's it for the SBR show. Make sure to like, subscribe, and join the community at swimbikeround.ph. This has been Carlos. Keep moving, and we'll see you at the transition.